Magandang hapon. Update na nga muna tayo sa ating minomonitor na si Bagyong Leon na may international name na Kongray. Ito nga yung ating latest na satellite image. May kita nga natin itong si Tropical Storm Leon ay nasa may layong 1,000 kilometers east ng Central Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 75 kilometers per hour at bugso na abot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa kasalukuyan naman, ang southwesterly wind flow nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. At itong southwesterly wind flow, inaasahan natin na magdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may Western Visayas, Negros Island region, sa may Palawan at Occidental Mindoro. Samantalang itong trough o yung extension nitong si Tropical Storm Leon ay magdadala rin naman ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may Catanduanes. Yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga rainfall advisory, thunderstorm advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Ito naman yung latest track ni Leon. So may kita nga natin itong yellow-orange na area na ito. Ito yung mga malalakas na hangin na area, at least 39 kilometers per hour. At itong area na naka-enclose, ito yung tinatawag nating area of probability o cone of probability. So, yung sentro ng bagyo pwedeng maglay dito kung nasaan man itong area of probability na ito. So, nakikita nga natin, for today, itong si Leon ay posibleng tahakin yung direksyong kanluran bago tahakin yung direksyong northwest on Monday and Tuesday. And then pagdating naman ng Wednesday and Thursday, posible na nga itong kumilos sa direksyong north-northwest. May kita nga natin sa ating latest track na itong si Leon ay mananatiling malayo sa ating landmass. Although hindi pa nga rin natin tinatanggal yung possibility ng pagtataas ng mga tropical cyclone wind signal sa mga susunod na sandali. And then, posible nga itong si Leon na mag-pass close or mag-landfall sa may Taiwan o kaya sa may southwestern portion ng Ryukyu Island. So, ang pag-shift nito papuntang kanluran ay posible pa din. At may kita nga natin dahil nga yung ibang areas ng extreme northern Luzon nasa loob pa nga rin ng ating area of probability. So, lagi pa rin tayo mag-aantabay ng update ng Pag-asa para kung magkaroon man tayo ng mga update sa track netong si Leon nga. Naasahan nga natin na posibleng ang lumakas in the next 24 hours itong si Leon. By tomorrow, ito ay posibleng maging isang severe tropical storm and pagdating ng Tuesday, posibleng nasa typhoon category na ito. Posible nga rin naman mag-undergo itong si Leon ng rapid intensification. Para naman sa mga malalakas na hangin, inaasahan nga natin na ang signal number 1 posibleng maitaas sa may portions ng Cagayan Valley at northeastern portion ng Bicol region earliest ngayong gabi or pinaka-late by tomorrow. Pinakamataas na wind signal para dito kay Bagyong Leon ay signal number 1 or 2, depende kung gaano ito kalapit sa ating bansa. Asahan naman din natin yung mga bugso ng malalakas na hangin ngayong araw sa may Palawan, Romblon, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, malaking bahagi ng Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at Camiguin. By tomorrow, bugso ng malalakas na hangin sa may Batanes, Babuyan Islands, Batangas, malaking bahagi ng Mimaropa, malaking bahagi ng Bicol Region, Visayas, malaking bahagi ng Mindanao at malaking bahagi ng Caraga Region. On Tuesday naman, mga bugso pa rin ng malalakas na hangin sa may Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, pati na rin sa may Camiguin. Para naman sa mga malalakas na mga pag-ulan, sa kasulukuyan wala pa rin tayong nakataas na heavy or wala pa tayong weather advisory, pero sa mga susunod na sandali or posible sa mga susunod na araw ay maglalabas na tayo ng weather advisory. Naasahan nga natin, depende kung gaano kalapit itong si Leon, yung outer rain bands niya posible na makaapekto sa extreme northern Luzon pati na rin sa may silangang bahagi ng Luzon area. Furthermore, itong ang southwesterly wind flow na unang ang na-influence nitong si Trami o dating si Christine, posible nga rin nitong patuloy na ma-influensyahan siya kaya nagiging maulan sa may
western section ng Southern Luzon, Visayas, pati na rin sa Mindanao. Ano naman inaasahan natin sa may coastal water? So, posible nga yung moderate to rough sea conditions and then up to 4 meters dito sa may seaboard ng Batanes, up to 3 meters naman sa may seaboard ng Kalayaan Islands, Babuyan Islands, northern at eastern seaboard ng mainland Cagayan Valley at Catanduanes. So yung mga maliliit na sasakyang pandagat o kaya yung mga motor bangkas ay kung maaari ay huwag munang pumalaot dahil magiging maalon ang karagatan. Up to moderate sea conditions naman, up to 2.5 meters sa western seaboard ng Palawan, Batangas, Bataan, Zambales, seaboards ng Occidental Mindoro, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Aurora, northern mainland Quezon, Camarines Norte, northern at eastern seaboard ng Polillo Islands, Camarines Sur, northern Samar, eastern seaboards ng Albay, Sorsogon, at eastern Samar. Up to 2 meters naman sa eastern seaboard ng Dinagat Island. So sa mga maliliit na sasakyang pandagat at motor bangkas napapalaot sa areas na ito ay iba yung pag-iingat ang kinakailangan. At yan na nga muna yung latest kay Bagyong Leon. Mag-follow at ilike ang aming Facebook at X account, DOST_Pag-asa. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan po munang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.